Representative Rene Co. Kong Rene, magandang umaga. Welcome pong muli sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, Ma'am Milky. Maraming salamat sa invitation. Happy Sunday. Happy Sundays! Nako, sorry, nagising kita at mukhang may sipong ka yata eh. Oo Sa nga eh. weather. Sana wag tayo may sakit lahat tayo. Oo. Nako, mahal magkasakit, Kong Rene. Unang-una, kamusta ang paghahanda ng impeachment House Prosecution team dito sa nalalapit na impeachment trial against the Vice President? Tuloy-tuloy po ang paghahanda. So, meron na pong hatian yung mga prosecutors ng articles of impeachment. Meron ng mga focus group discussions at paghahanda bawat article na ginagawa. And syempre, tuloy-tuloy din yung pagsasanay sa pagsalang sa mga mock trials, pagsalang sa paano magtatanong sa mga witnesses, paano lay down ng evidence. Lahat po yan para yung mga nagsimula bilang citizens complaints ay magtuloy-tuloy bilang mga ililay down sa paglilitis po talaga come July. July 6, parang napakatagal nung Kong Rene, no? Ang sabi nga ng mga kasamahan mo sa Makabayan, sina Congresswoman Sara Elago, Congressman Antonio Tino, dapat forthwith. Bakit naman July 6 pa? Honestly, wala pa tayong calendar na nakukuha. Wala pa rin din tayong breakdown or explanation kung bakit. Pero sa atin, pareho din yung pananaw natin na ang nakalagay sa konstitusyon forthwith. And so gusto natin na yung matagal na taon na hinihintay ng taong bayan, hindi pa dapat dinedelay pa. So, naghihintay tayo ng official advice hanggang ngayon, pero ang panawagan ng mamamayan naman ay simulan na sa pinakakagyat yung schedule ng paglilitis. Sa lalong madaling panahon kasi based on the survey na rin, may mga ginagawang mga kumbaga ay survey pananaw ng mga ordinaryo nating mga kababayan, karamihan gusto nang marinig ang panig ng Vice Presidente at masimulan na ang impeachment trial. Hindi ba po ito Yes po. ito po ay nagbibigay ba ng inspirasyon sa House Prosecution Panel na, teka muna, baka nakukuha na natin ang pulso ng taong bayan na kumbaga ay panawagan din sa Senado na bilis-bilisan ang pagsisimula ng paglilitis. Inspiration and challenge po ang mga ratings na ito. Dahil alam naman po natin, taon na since nagsimula yung pagbukas ng mga aligasyon na ito at hanggang ngayon wala pa ring sagot. Natural lang sa mamamayan na kung ganito kalaki yung sinasabing nanakaw, kinurakot, di dapat sagutin kung saan napunta. 3 taon na at wala pa rin. Puro procedural or technicalities yung explanations or even answers na nanggagaling sa kampo ni VP Sara. Kaya po itong paglilitis, kahit yung mga supporters ni VP Sara inaabangan din, at dapat abangan siya. Dahil sa punot dulo naman, kung may depensa si VP Sara, dito po yung last avenue para ilatag niya po ito. At ito naman po din yung nakalagay sa konstitusyon. Pag sinabi natin proseso ng pananagutan, hindi dapat may iilan dyan na excluded. Bagkus, yung pinakamataas na opisyales, dapat nakasalang dito. And hindi lang sinusunod, pero binibigyan ng pinakamalawak na spasyo para sa due process, at yung proseso ng pag-iisa-isa ng ebidensya. Congresswoman Rene, ang sabi mo nga at kinumpirma rin ito ni Congresswoman Jervil Luistro, may mga assignments na, may mga mock trials. Paano ba ginagawa yung mock trial para ho dun sa ilan natin mga kababayan na hindi po masyadong naiintindihan? Ano ba yung parang mini trial kunyari? Halimbawa nakaharap na kayo sa impeachment court? Simulation po yung nangyayari. So, siguro alam to ng ilang mga kabataan nating may Model Congress or nagmo-Model United Nations. Meron ng mga rules or specifically yung prosecution panel, ina-assume na nila na sila na yung
dedepensa Oo. ng articles of impeachment. Merong mga uupo na magsisilbing senator judges kunwari, no? Mm. Magtatanong-tanong sa prosecution panel pagkatapos nilang presentahin yung ebidensya nila or kaya magtanong sa mga witnesses Mhm. na nakasalang. Sa gantong paraan, nahahanda yung mga senator ay yung prosecution panel natin anong klaseng mga tanong yung pwedeng itanong, paano sagutin, paano mag-isip ng sagot Mhm. ng mabilisan, no? At sa punot dulo, paano ba in the best way possible napapalitaw yung esensya ng articles of impeachment dahil hindi po madali siya. Oo. May limited time na dapat na-capture mo na yung essence ng argument. Dapat tagos siya agad. Hindi lang sa senator judges, pero sa publiko. So, kailangang balansehin yun. At sa araw-araw na practice at pagsasanay, dito po natin napapalabas, no, yung, ano yung arguments. And syempre, at the end of the day, paano siya naiintindihan ng pinakamarami. Yun ang yung kumbaga ay may impact agad, 'di ba? Yung pag narinig mo yung paliwanag, teka nga, mukhang totoo. Di ba mapapag-isip ka halimbawang isa kang ordinaryong mamaya na sumusubaybay sa Senate impeachment trial. Halimbawa, Congresswoman Rene, sabi mo nga inihahanda na, nagpa-practice na sa pamamagitan ng mga mock trials at kung ano-ano pa. Meron na ba tayong idea kung sino yung mga pwedeng ipresenta ng House Prosecution Panel sa sandaling magsimula ng impeachment trial? At ito po ba ay yung mga pangbulaga agad? Yung kumbaga ay merong mabilis na impact. Halimbawa, yung ipipresenta natin mga witness dyan po sa paglilitis. Hindi ko po masasabi na bulaga yung mangyayari dahil yung ilang mga witnesses po Naimbitahan na rin or other karamihan ng mga witnesses, Oo. yun na po yung na-present noong hearings ng House Committee on Justice. Nung naglalatag ng probable cause. So, andyan po sila, si Madriaga, yung mga representatives ng Commission on Audit, yung representatives from the House Legislative Archives para sabihin na yung aspects ng public record, andyan talaga yan. Someone from the AMLC, etc. So lahat po sila, naghahanda din tayo kung paano ba itatanong sila para yung sagot tagos agad, sabi niyo nga po. Lalo na for example, dahil nakikita natin, naririnig natin na yung isa sa nagpabigat ng aligasyon ngayong ika-20 Kongreso, no, yung findings na may 6.7 billion pesos, no, na finlag na inflow-outflow sa bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa na may covered and suspicious transactions. Ang nag-flag ay Anti-Money Laundering Council. At baka hindi po alam ng karamihan kung ano ang Anti-Money Laundering Council. So, kailangan ilatag din sila. Ano sila? Ano ginagawa nila? At syempre, at the end of the day, bakit sa batas, tinatanggap nila yung reports ng mga bangko kung may ganitong suspicious transaction at i-collate nila. No? Yun ang nahanap nila. May 6.7 billion pesos na covered or suspicious transactions. So lahat po yun ilalatag natin sa paglilitis. Oo. Sa kabila ng mga isinumiting SALN na walang cash deposits. Tama ba ako sa pagkakaalala ko dun sa hearing ng impeachment proceedings, Kong Rene? Yes po. Kaya nga, kahit mga accountants daw sinasabi, imposible yung ganong aligasyon, no? Ay yung ganong dalawang pieces of evidence na on one hand, meron ka ditong government agency. Ang task niya kung may nakitang suspicious, no, or kailangan i-note ng bangko, magbibigay siya ng report. Ito-total niya lahat yun, it's 6.7 billion pesos. Pero, ang ni-report po ni VP Sara sa kanyang mga SALN, may 40 taon. Sinabi niya na wala po siyang cash deposits, wala siyang cash on hand. No, ibig sabihin, sa bangko niya o hawak niyang pera, wala talaga. So, paano yun, no? May na-flag kang 6.7 billion pero may ilang mga taon na wala daw na
hawak na pera. So, kailangan i-explain po ni VP Sara yon sa paglilitis. Oo, yan ang gusto talaga marinig din ng taong bayan. Bilyones ang na-flag ng AMLAC pero walang cash deposit sa kanyang mga savings account. Yun yung sinasabi po ng AMLAC. Ano po, kung Rene, doon sa mga kumbagay ebidensyang hawak ngayon ng House Prosecution Team, ang masasabi nating pinakamalakas na ipipresenta sa Senate Impeachment Court? Feeling ko lahat po ng mga House prosecution panel, may iba-iba silang pananawan, Oo. yung pinakamabigat, no? For example, sinabi po ni Representative Jokno na para sa kanya, yung mabigat is yung unexplained wealth. Yes. Para naman po sa ilan pa, for example, si Representative Lawrence Defensor, yung kanya is yung death threats, no? Yung on publicly, si VP Sara ay sinabi ko kontrata siya na pumatay ng tao. Oo. At yung tao na yun ay yung presidente ng Pilipinas. At nakita yan, ang nakita NBI yan ha. Oo, nang napakarami. Sorry to cut you off, Kong. Pero nakita ho natin lahat yan sa YouTube, paulit-ulit na pinapanood ng ating mga kababayan. Yes po, yung nakikita nating screenshot no na madilim sa kanyang Yes. background. Kasi 12 midnight yun eh. At nabulaga din yung mamamayan na may ganong press conference si VP Sara na ang punot dulo ay masasabi natin pagtutuloy ng kultura ng impunidad, no, na paggamit ng dahas para makuha yung interes ng isa. So yun, may ilang tao po na sabi yun yung strongest, pero personal po, yung personal kong Ayan. Gusto ko makita, gusto ko marinig yung person. Kasi ikaw ay isang batang abogado. Si Kong Rene po ay isang, siya po yung pinakabata na kinatawan sa kamera. Narinig kita talagang nag-ano ka tinutulan mo yung sinabi ni, siyempre nagsabing siya yung pinakabata doon. Si, kinorek ko lang po. Kiko Marsaga? Sa explanation of vote po kasi, minention po ni Representative Barzaga na siya yung pinakabatang mambabatas na present na na gustong maglahad ng kanyang punto. Hindi rin po ako yung youngest. Ako po yung pinakabata na babaeng mambabatas. Pero hindi rin po si Representative Barzaga yung pinakabata. Siya po yung ikatlo lang na pinakabata. Daming bata. Ang dami yung bata ngayon Pero, sa Kongreso na magagaling yes, talaga naman yung kanilang mga posisyon. Ngayon, Kong Rene, bilang isang batang abogado, tingin mo, ano yung pinakamalakas? Ako po, yung confidential and intelligence funds. Sa akin po kasi, pera yan ng bayan. No? Pera ng bayan na hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot kung saan napunta. 612.5 million pesos in total. Kung kinonvert natin yan sa classrooms, 800 classrooms yan. Di sana po yung current very low record ni VP Sara nung dating siyang Secretary of Education, na halos 2,000 classrooms lang yung nagagawa niya sa isang taon compared to other secretaries of education no, na nakaka 4,000, 5,000. Di sana 800 classrooms yung naiambag. Kung ginamit lang yung pera na yon para pantayo nito or pang-renovate nito, no, nakapagbigay serbisyo sana sa kabataan, nag-aaral. No, instead, pumunta po ito sa, hanggang ngayon hindi natin masabi, merong mga ilang usages na nireport po dyan, ito po nasa public records po, no, na ginamit daw to pang leadership training. No? Tapos, ang kapartner ay armed forces. So, una, medyo na-flag na namin na baka red tagging seminars yung nangyayari. Pero, ang sinabi po ng armed forces, no, budget nila yung ginamit. Pero, sa mga resibo, ang mukha, ang ginamit, ay itong confidential and intelligence funds. So, ngayon, ang tanong, saan talaga siya? Saan nagamit? Kung ang mga sinasabi na di-report sa kanya ay hindi naman daw doon napunta. Sana marinig natin yung sagot dahil ang punot dulo po nito, buwis po natin yan eh. Na nagtitiwala tayo na ginamit para sa nakalagay na purpose
ng mga government agencies. Ayaw natin na maulit to, no? At ito rin yung paraan para ma-ensure natin na wala ng korupsyon sa gobyerno. Nako, balikan kita kung Rene ha, sa ilan pang mga ganap tungkol dito sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasi merong hinihirit ang ilang miyembro ng mayorya sa Senado na dapat daw ay ipatupad ang remote voting. Mukhang tingin natin dito ay para makaboto ba yung ilang mga senador na hindi makaka-attend ng sesyon dahil hinahanap ng ating batas. Sa pagpapatuloy po niyan ng Isyung Pambayan at Pambayan! Pilipinas, ang oras 8:42 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Cregunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 at kasama ko ngayon via Zoom ang kinatawan ng Kabataan Party List at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Congresswoman Rene Co. Kong Rene, ilan ho sa mga panukala ngayon ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc ay ipatupad ang remote voting? Meron nagsabi, kasi pwedeng isabihin force majeure kasi nga daw may mga kung ano-anong mga problema sa ating bansa. Pero tingin ho nung ilan ay may kinalaman sa posible na pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa at maging kay Senator Jingo Estrada na baka malagasan daw po ng 2 boto ang majority kapag ipinatupad na ang botohan sa impeachment trial. Ano po ang posisyon po ninyo dito? So, ngayon wala pong dinideklarang emergency that would necessitate o makaka-justify ng pagboto na hindi pisikal na naroon sa mismong plenaryo. Sa punot dulo po yung pinapakita na mga bahagi ng kasaysayan na pwede yon, no? COVID-19. So, ang kondisyon nun, hindi po pwedeng magkasama sa isang room ng matagal yung mga tao dahil baka kung may infected ay magkahawaan po. Diba? Kung naalala natin ang COVID-19. So, yung mga gantong mga panahon, yung kino-contemplate ng rules. At dahil wala pang deklarasyon, no, hindi po maaari na magtuloy-tuloy na lang sa isang setup na pwede yung virtual or online voting. To clarify, no, ito ay hindi pa amendments on the rules of impeachment. Dahil po separate siya, no, may rules, may general rules of the Senate na ga-apply sa kanilang legislative purposes kung sila ay gagawa ng batas, mag-iimbestiga, etc. Pero may separate rules sa pagdaloy, no, ng impeachment trial. Wala pang amendment doon. Syempre binabantayan natin, pero yung nakasala ngayon ng mga proposals ay para doon sa general rules. Bagamat ganon, nakikita natin na baka mag-set ito ng president, no? So sabihin na kung napayagan naman sa general rules, bakit hindi natin i-implement for impeachment? Sa atin, no, kailangan talagang physically present yung ating mga judges. Kailangan physically present yung ating parties. Iba yung nakikita natin, yung mga witnesses, yung mga nagtatanong, sumasagot, hindi lang sa paano nila sinasabi yung kanilang depensa, pero ano yung galaw ng kanilang katawan? Paano yung epekto nun sa boses nila? Lahat yan ma-appreciate nyo po pag physically present kayo. Kasi dito makikita mo yung expression pa lang, 'di ba? Alam mo na yung gusto niyang sabihin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. But anyway, aabangan natin, Kong Rene, kung kailan ba magsisimula ang Senate impeachment trial against the Vice President. Pero bilang kinatawa ng Kabataan Party List, magpapasukan na, baka meron kang mensahe sa ating mga kabataan ngayon, Kong Rene. Sabi ko nga sa intro ko pa lang sa aking programa, bilang isang nanay, nako, mag-aral kayo ng mabuti mga kabataan. Mahal ang matrikula sa ngayon. Sa susunod na linggo, maaasahan natin na karamihan ng ating mga high school, elementary na nag-aaral sa public schools ay papasok na. No?
baka maramdaman natin yung hirap, yung init, yung pagod. Pero alalahanin natin no, na nag-aaral tayo para sa kinabukasan ng sarili, ng pamilya, ng komunidad at ng bayan. So lahat po yan kailangan na hindi lang tayo sama-sama nahubugin. Pero mangyayari yan kung alam natin yung nangyayari at lapat yung mga karanasan natin sa kung anong totoong mga issue ng mamamayan. So, mag-aral tayo ng mabuti and syempre huwag matakot na i-apply yung pag-aaral natin sa ating buhay. Sana po tutukan natin yung mga nangyayari sa kasaysayan natin na natutunghayan natin ngayon at huwag matakot na lumikha ng kasaysayan kabataan. May kulang kang mensahe, Kong Rene. Huwag masyado nagsi-cellphone at nagko-computer. Mag-aral ng mabuti. Nanay na nanay, no? Oo. Tama ang brain rot. Huwag mo na ang brain rot. No? Lock in tayo kabataan. Yes, ayan. Magandang mensahe ni Congresswoman Rene ko. Magandang umaga at salamat sa panayam ngayong umaga. Maraming salamat, Mang Mimiki. Ang kinatawan po ng Kabataan Party List at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Congresswoman Rene Co. Yan narinig nyo sa kinatawan ng Kabataan Party List. Mag-aral kayo.